Ayan, isang napagandang araw naman po sa ating lahat, mga kaboses. Panibagong araw na naman ho, mga kaboses. May pag-uusapan ho tayo ngayon. No? Pero bagong lahat, magpapasalamat ho muna ako sa atin pong 115 subscribers. Sa mukhang lumalaki ho tayo, mga kaboses. The last video natin ay nasa 1,000 views din po, mga kaboses. Maraming salamat po. Isa pong napakalaking karangalan ho, mga kaboses, na kayo po ay paglingkuran at bigyan ho ng mga napapanahong updates tungkol po sa mga nangyayari sa ating bansa. And sa mga hindi po nakasuporta dyan, pwede ho kayo na mag-subscribe po sa ating YouTube channel sa Vox Populi PH. Thank you so much po, mga kaboses. And ngayon po sa araw ho na ito, pakikinggan ho natin itong balita nga ho, mga kaboses, na talagang sinabi ho ng Malacanang, no, mga kaboses, na wala silang kinalaman sa sinabi nga hong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kasi kung matatandaan natin, sinabi na ho ni President Bongbong Marcos Jr. na itigil ng Kongreso, mga kaboses, o ng House of Representatives, pigilan ho kung meron pong plano ho na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan yung unang sinabi ni Marcos Jr. ho, mga kaboses, si Presidente Marcos Jr. And ewan ko lang kung talagang susundin ho ng House of Representatives yan. Kahapon nga lang na sumiti na nga yung impeachment complaint ni VP Sara. And ngayon ho, ito po yung panibagong balita na naman ho. Sinabi ho talaga ng Malacanang na wala nga raw silang kinalaman kahit na meron na file ho, mga kaboses. Ano sa tingin nyo? And pagkikingin natin itong balita na ito kasi halos lahat, mga kaboses, may mga side ho dito, mga kaboses. Lahat ng side po na-interview ho ang supporters ho ng Duterte family and also Malacanang ho, mga kaboses. Pagkikingin natin itong balita mula po sa Frontline Express ng News 5. Mga kaboses, narito ho ang nagbabagang balita. Dumistansya ang Malacanang sa inihaing reklamo sa Kamara para patalsikin sa pwesto o ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamina, inisyatibo ito ng ilang mga sibilyan at desisyon din daw ng mga kongresista kung i-endorso ito. Kaya wala raw kinalaman dito si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna nang sinabi ng Pangulo na aksaya lang sa oras ang impeachment laban kay VP Sara at wala raw itong maidudulot na mabuti para sa mamamayan. Kahapon, inihain ng ilang mga grupo ang reklamo dahil sa umunoy iba't ibang paglabag ni Duterte sa Senator Lela de Lima. The statement of the President is unambiguous na wala kaming kinalaman dyan. And we are not going to encourage that. Any suggestion na political yan or instigated by our side, no. Nanawagan naman si Senate President Chis Escudero sa mga kapwa-senador na wag nang magkomento ukol sa impeachment complaint. Ayon kay Escudero, mahalagang tugunan nila ang reklamo ng patas at walang pinapanigan. Senado ang magsisilbing impeachment court sakaling aprubahan ito ng Kamara. Samantala, sa isang pahayag naman, sinabi ni Attorney Harry Roque na hindi raw kinagulat ng kampo ni VP Sara ang isinampang impeachment laban sa vice-presidente. Git ni Roque na kilalang kaalyado ng mga Duterte, malaking budol daw ang sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya ng impeachment dahil alam naman daw ng lahat na may basbas niya ito. Inililihis lang daw nito ang atensyon ng taong bayan sa mga mas mabibigat na issue sa lipunan gaya ng kagutuman at lumalalang kriminalidad, maging ang kakayahan ng Pangulong maging pinuno ng bansa. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam. Narinig nyo na ho, mga kaboses, yung balita ho, na dumistansya raw ho itong Malacanang, no? Pagkatapos ho naihain ho yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan yung palagi nating pinag-uusapan, mga kaboses, sa iba pa nating mga
serye na talagang merong mga agenda, no, ang Kongreso regarding dito. Unang-una, mga kaboses, wala naman ho talagang kinalaman si automatic na yan na walang kinalaman talaga si Presidente Bongbong Marcos Jr. kasi nga magkaibang branch of government yan sila. Si Bongbong Marcos ay nasa executive branch. Tapos yung Kongreso ay nasa legislative branch. Kaya ibig sabihin no mga kaboses, talagang magkalayo yung function nila mga kaboses and walang hold si BBM kahit sabihin niya doon mga kaboses na ihinto nyo yan. No? Huwag nyo ituloy, pigilan nyo yan. Ayan na no? Lumabas na yung impeachment complaint mga kaboses. Ang aantayin na lang natin kung talagang gagalawin yan ng Kongreso. Matagal na hong inatake, no? Mga kaboses, yung liderato ho ni VP Sara. Kitang-kita na ho ng mga tao yung talagang agenda no ng administrasyon mga kaboses. Kaya nga ho, no? Kayo na ho ang humusga mga kaboses regarding po sa issue na ito. So sinabi ho ni Secretary Lucas Bersamin, ang Executive Secretary, na walang kinalaman ang presidente, pwede talaga nilang sabihin yan. Kasi unang-una, wala namang magkaiba ng power yung presidente tsaka yung legislative mga kaboses. Hindi pwede makialam yung presidente. May kinalaman man siya o wala mga kaboses, talagang ang gagalaw niyan ay Kongreso. Doon nga inihain sila yung maggagalaw na yan, mga kaboses. So ibig sabihin, doon tayo focus sa Kongreso kung talagang gagalawin nila. Kung gagalawin nila yan, siguraduhin na nila talagang pasok yung mga grounds na isinampa na laban kay VP Sara. And syempre, dapat may boses rin ng mga tao kasi hindi biro yung boto na ibinigay ng tao doon kay VP Sara Duterte. Ano po, mga kaboses, ano sa tingin ninyo? Yung sinabi ni Attorney Harry Roque na baka nililihis lang, no, ng ating Presidente Bongbong Marcos Jr. yung issue para ho sabihin daw, mga kaboses, na wala talagang wala talaga siyang kinalaman sa issue na ito o nililihis niya raw mga kaboses kasi maraming issue yung ating bayan, no? Mga kaboses na dapat nilang pagtuunan ng pansin pero dito sila nakatutok kay VP Sara. Ano po? Kayo, ano ho sa tingin ninyo mga kaboses yung talagang nangyayari sa tiglipunan ngayon? Comment kayo sa baba, dyan ho sa comment section ng atin pong video na ito. Aantayin ko ho yan mga kaboses at aabangan natin ito kung kailan sisimula ng Kongreso ang paggalaw itong impeachment complaint mga kaboses. And I'm sure nagagalawin nila ito mga kaboses dahil sa delikadesa. Sasabihin na naman nila, may nag-complain Diba? So wala silang rason para hindi pansinin yung complaint. So ipupush nila yan. Paano ngayon kung majority nga ng House of Representatives tapos baka masangit naman yan doon sa Senado? Diba? So magkakagulo na naman. Ewan ko lang ho mga kaboses kung anong kahihinatnan no, move na ito. Lalo na ho ng tropa ho ni former Senator Laila de Lima. No, na talagang pinupush ho nila mga kaboses. Noon kasi, itong mga taong ito, dalawa yung tinitira yung pamilyang Marcos tsaka pamilyang Duterte. Ngayon bakit nakafocus na lang sila sa pamilyang Duterte? Kasi ba nasa kapangyarihan yung mga Marcos? Natatakot sila? Kung sino yung ipit na ipit at gipit doon sila bumibira? Yan din yung tinitingnan na parang tinitake advantage yung panahon. Mga kaboses. Anyway, hindi naman natin mapipigilan kung yan talaga kanilang kagustuhan at plano ho mga kaboses. Hindi na natin mapipilit yan. Pero tayo mga tao na merong boses,
Kaya nga yung channel natin Vox Populi, Voice of the People. Tayo mga tao ho, no, may boses ho na dapat pakikinggan ho ng ating gobyerno. Ano po? Magsalita ho tayo, wag ho tayo matakot. Kasi ang gobyerno yan natin eh. Meron ngang mga sinasabi dyan na talagang pagkakasuhan raw yung mga nagkukomentaryo laban ho sa administrasyon. Ako po, baka nakakalimutan ho nila, no, na karapatan ho natin ito. Karapatan ho natin mag-criticize mga kaboses. Nasa konstitusyon ho yan. As long as hindi natin sila inaatake ng talagang peke o peke na mga impormasyon, eh talagang ipupost natin ito mga kaboses. Kung ano lang yung nakikita natin doon sa ating bansa mga kaboses. Kasi sa nakikita natin no? Puro talaga politika. Wala akong naririnig ngayon balita na mayroong batas na pagbibigay ng mga trabaho para sa ating mga mamamayan. May mga batas para masiguro ang food security mga kaboses ng ating bayan. Wala mga batas kung paano matutugunan ang mga pagbaha. Yung nakabinbin pa ngayon na issue is yung tanong ng taong bayan kung nasaan na yung flood control projects na kanilang ipinagmamalaki mga kaboses. Nandyan pa rin tayo Wala pang kasagutan. Pero saan nakafocus? Kay Sara Duterte. And I hope sana matapos na itong issue nila VP Sara Duterte, mga Duterte family, at makafocus na tayo. Sana makibabalik na yung sinabing unity ho mga kaboses. Sa tingin ninyo, ano sa tingin ninyo mga kaboses ang kahihinatnan ng ating bayan kung patuloy tayong ganito mga kaboses? Kaya comment kayo sa baba, and huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, and mag-share sa ating video na ito. See you in the next vlog, kasi mayroon pa tayong another serye another episode regarding din po sa impeachment na ito mga kaboses. Stay updated, no? Every 8 PM po tayo nag-upload mga kaboses. So abang-abang tayo sa mga panibagong mga uploads na ibibigay natin dito sa channel na ito. God bless po sa inyong lahat, and bye-bye Vox Populi PH.